Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Underneath the truck. Isang karpentero ang kakatapos lang magligpit ng mga ginamit niya sa ginagawa niyang bahay. Madilim na din at umuulan ng gabi na yon kaya hindi na siya makapagpatuloy pa sa trabaho niya. Nang papasakay na siya sa kanyang pickup truck, may napansin siyang kakaiba kaya kinuha niya agad ang kanyang cellphone para mag-record. Ito ang kanyang nakunan. Sa ilalim ng truck niya, makikita mo ang sumisilip na anino dito. Ilang beses itong lumitaw at ilang beses din itong nawala. Ang aninong nakita niya ay hugis ulo ng pusa. May mga pagkakataon pa nga na nananatili ang anino sa ilalim ng truck ng medyo matagal at izoom in pa niya ang kanyang camera dito. Maari nga daw na ang aninong nakikita ay galing naman talaga sa pusa sa likod ng fence na tinatamaan ng fog light. But at some point, habang nakikita niya ang paglabas ng anino, makikita mo din ang paligid ng fence ngunit wala ka namang makikitang kahit na ano doon at lalong wala kang makikitang pusa dito. Sa kanyang pagtataka, nilapitan pa niya ang fence pero wala ka ding makikitang nakasilip dito. Kung ganoon, ano kaya ang aninong nakita niya sa ilalim ng truck niya? Ito ba ay multo o tila pinaglalaroan lang siya ng isip niya? Ikaw na ang magpasya. Cathedral at Night. Ang videong ito ay galing sa account ni Anna Lapwood. Siya ay isang organist at siya ay nagpupunta sa iba't ibang lugar para tumugtog ng organ, maging sa mga concert at ganun din sa mga cathedral. Sanay na siyang mag-practice sa loob ng cathedral mag-isa kahit abutin pa siya ng hanggang madaling araw dito. However, in this particular night, somewhere in Norway, naging uneasy ang pakiramdam niya nang makita niya to. I don't normally get scared being in buildings by myself at night because I'm very used to it, but this is freaking me out. Why is this rope jumping? This one rope is just... Wait. Why is this rope jumping? Is there a ghost? Who just really likes ropes? Napahinto na lang siya sa kalagitnaan ng kanyang pagpapractice nang mapansin niya ang lubid sa harapan niya na parabang sumasayaw ng mag-isa. Now, it could be just a draft or vibration, but we can't tell for sure. Matapos nito ay pinagpatuloy pa din niya ang kanyang pag-iensayo. Ngunit hindi lang pala doon nagtatapos ang kababalaghang nararamdaman niya. Dahil matapos ang ilang sandali, ito ang nangyari. Guys, I love you all. Please don't do this in the middle of the night. It's really scary.
morning and someone's trying to get in, and it is. I know they can't get in, but it is still scary. I basically just sit here in silence until I feel like they've probably gone. But yeah. Maririnig mo na may kumakatok sa cathedral. Dito pa lang ay dumoble na ang kanyang takot. Nang muli niyang itutok ang camera sa direksyon ng pagkatok, makikita mo na bigla na lang ding namatay ang ilaw sa likod ng napakalaking kurtina. At matapos naman nun ay malalakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng cathedral. Ilang sandali siyang nakiramdam kung sino o ano ang may gawa nito. Maaari kayang may tao sa labas ng gusali na nakarinig ng pinapatugtog niya kaya na-curious ito? O hindi kaya ay meron siyang kasamang multo sa loob ng cathedral? Matapos ng nakakapangilabot na gabi na yon ay wala na siyang naging update pa tungkol dito. Rear view camera. Isang truck driver sa Malaysia ang nagkaroon ng kakaibang karanasan sa gabing ito na hindi niya malilimutan. Matapos ang long drive, siya at ang isa pa niyang kasamahan na truck ay nagpahingang sandali sa rest area sa gilid ng daan. Nang nakapagpahinga na sila ng sapat ay ipinagpatuloy na sana nila ang kanilang pagmamaneho. Pero nang iatras niya ang kanyang truck, ito ang lumabas sa rear view camera niya. Mang! Di belakang ada apaan, Mang? Di belakang. Di belakang. Belakang mobil. Sa camera, may puting figura ang nakaharang sa dadaanan niya. Hindi ito gumagalaw at ito ay may pagka-translucent. Pwedeng ito ay glare lang ng ilaw sa camera pero ang nakakapagtaka dito, hindi lang ito basta rumehistro. Ang camera ang gamit niya ay equipped din ng sensor at malinaw mong makikita ang salitang stop sa video. Ang ibig sabihin ay nasa sense din ng sensor ang rumehistrong figura sa camera. Dahil sa kanyang pagtataka, napatanong na lang siya sa kasama niya kung ano ang nasa likod ng truck niya. Ngunit wala din itong nasabi sa tanong niya. Ang nakita kaya niya ay ang kilalang ghost spirit sa Malaysia katulad ng Pokong? Nais kaya nitong pahintuin sila sa pagpapatuloy sa pagmamaneho nila? O maaari kayang may damage lang ang camera? Sleepwalker. Ang poster ng video na ito ay may kakaibang karanasan sa bahay ng kanilang ina. Ayon sa kanya, noong nakatira pa sila sa bahay ng kanyang ina, ilang taon na din ang nakalipas. Nakakapagtakang nagsimulang mag-sleepwalk ang dalawang nakakabata niyang kapatid. And in some strange coincidence, they don't just sleepwalk dahil pareho ang entityeng nakikita nila. Person. Idiot. It's a person. It's Walter. It's a person. It's a guy. Walter is here. Whoever gets Walter. Walter is not shit about cat. Walter, just go. He's locked. Stop. Nakikita ng dalawa niyang kapatid ang sinasabi nilang Top Hat Man na may pangalang Walter. Isa lang ito sa mga nakikita ng mga kapatid niya. Bukod dun ay may mga nakikita din silang ibang female entity na nagpapakita sa salamin ng bahay nila. Being young and daring from time to time, nagsasagawa sila ng ghost hunting to communicate with the entities sa bahay ng nanay nila gamit ang flashlight. Okay, if you were the lady Cecilia saw in her mirror, please turn the flashlight on. If you were the little girl singing last time, please turn the flashlight on. It might not have been a little girl. Okay, you can turn the flashlight off now, okay? What? No? Okay. Okay.
Can you please turn the flashlight off if you are also the person that I saw behind my mirror? Oh gosh. Okay. Or if there's a spirit here, can you please turn the flashlight on? Okay, thank you. Sa parehong video, parehas na umilaw ang flashlight suggesting na kung sino man ang kaluluwang andon ay nakikipag-communicate ang mga ito sa kanila. However, seeing results sa mga ginagawa nila, naging mas mapangahas ang mga bata. Hindi na lang sila nakikipag-communicate sa mga espiritu gamit ang flashlight. Nagbibigay na din sila ng command para magpagalaw ng mga gamit sa bahay. And during one of their session o kung tawagin nilang playing with a ghost, eto ang nangyari. If you can shut the doors. Okay, let's sit down. Okay, so you know we're staying. Can you please shut the doors? Can I show it so you can see that it sees? Oh, yeah. They're shutting. Oh, there it goes. Yeah. Show it so nobody can everybody can see that. Oh, wow, nice job. That's really good. Actually, I don't think it's slamming. Guys, like he basically Wait, show it shut like this so you can see that nobody's like pushing the door or something. It's okay, can you try opening the doors? If it's too hard, we can Okay, can you we try can help opening? you. Okay, so I'm gonna give it a little push right here. That's good. Now, can you please open? Can you please try pushing the doors open instead of shutting them? Wow, nice job. That's really impressive. Oh, is it? Whatever, that was just. Okay. Wait. It's shutting them. Good job. Try keeping one open. Okay. Nice job. Okay, guys, let's go downstairs. Okay, we're gonna head downstairs, okay? Sa utos nilang pasarahin ang pinto sa kwarto, ilang sandali lang ay nagsara nga ang double door. At nang utusan nila ang mga espiritu na muling buksan ito, ganun na din nga ang nangyari. So, meron ba talagang multo sa bahay ng nanay nila or is it something else? Ayon sa poster, ang mga activities tulad ng sleepwalking at iba pa ay nangyayari lang sa bahay ng nanay nila. Is that house really haunted? Payo ko lang sa mga batang nanonood, huwag sanang gayahin ang ganitong bagay. Sa simula, it's all just fun and games. But be very careful dahil hindi mo alam kung ano ang iniimbitahan mo sa bahay niyo. Ghost in Parents' House. Ang kwentong ito na ibinahagi ni Bailey sa kanyang account ay kuha ng kanyang ama noong Christmas Eve ng 2022. Ang sabi niya, ilang buwan bago mangyari ang nakuna ng kanyang ama, nakita ng stepmom niya ang ama niya na may nakatayong lalaki sa likod nito. Napalingat lang sandali ang stepmom niya, ngunit paglingon niyang muli sa ama niya, nawala na ang lalaki sa likod nito. On Christmas Eve in 2022, my dad accidentally took a very clear image of a ghost in the house that I grew up in. A few months before this had happened, my stepmom had told us a story that she was looking at my dad standing in the kitchen and she could see a man clearly standing behind him. She described him as tall, longish hair, and wearing a plaid shirt, and she kind of blinked and looked away and looked back, and it was gone. She told my dad about it. My dad was like, whatever, that's weird, and that was kind of the end of the story. Kung ano man ang nakita ng kanyang stepmom ay maaaring naka-attach sa ama niya. At sa litratong nakuna ng kanyang ama noong Christmas Eve 2022, hindi lang pala namamalikmata ang stepmom niya. Dahil makalipas ang isang buwan nang tignan ng stepmom niya ang mga pictures, isa sa mga ito ay kakaiba at hindi niya maipaliwanag kung ano yun. Fast forward to December of 2022. This is Christmas Eve. Everybody else had gone to bed, and my dad, being
The sentimental man that he was just sitting out by the fireplace and looking at the Christmas lights on the tree, relaxing. And in the photo, you can see that he's kind of sitting back on the couch and he has his feet up on the coffee table. It's very clear that there is someone in the image that I did not recognize as someone that's ever been in my house. The only other people in the house was my stepmom, who is very short, and my stepsister, who is very skinny, and her son, who was a toddler at the time. This is nobody that I know. We have zoomed in on the picture, we have lightened it, we have darkened it, and you can see through the image, like you can see the blinds and curtains behind the figure. This is nobody that we know from our past. It's neither of my grandpas, but I will say that my stepmom said that the figure does resemble the man that she had seen standing behind my dad. Sa larawan, malinaw mong makikita ang dark outline ng isang lalaki ang nakatayo sa harapan ng kanyang ama. Wala itong solid na katawan, bagkus ay may pagka-see-through pa nga ito. Malinaw na rumihistro sa camera ang upper torso nito pero wala ang lower torso ng imahe. Ayon sa stepmom ni Bailey, ang itsura ng imaheng nakuna ng kanyang ama ay katulad ng lalaking nakita niyang nakatayo sa likod nito. May attachment kaya ang espiritu na to sa kanyang ama? Maaari bang malapit na kamag-anak o kaibigan ito ng ama niya na pumanaw na at pinoprotektahan lang siya nito? Ano ang masasabi mo sa nakunang multo sa bahay ng magulang niya? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. This is a ghost that lives in my parents' house. We haven't really seen him since. There's no other pictures of him. But that's our Christmas ghost. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.